kalahati ng lahat ng kalalakihan na higit sa 50, ay tahimik na nawawalan ng kanilang lakas sa pinakapersonal na paraan. Ang kanilang mga ereksyon ay humihina, ang kanilang enerhiya ay nauubos, at ang kanilang mga gabi ay nagiging balisa. Sinisisi nila ang edad, stress, o malas. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat. Paano kung ang totoong dahilan kung bakit mas mahina ang iyong katawan ay hindi edad, kundi ang tahimik na pagkawala ng isang simpleng bitamina na lubos na kailangan ng iyong katawan sa gabi upang manatiling malakas, masigla, at buhay? Ako si Elena Marisa Santos, isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na maibalik ang kanilang sigla. Nakakita na ako ng libu-libong pasyente na pumasok sa aking opisina na nahihiya, bigo, at pagod na sa pakiramdam na parang kalahati na lang sila ng dati nilang pagkatao. At nasaksihan ko kung paano ganap na nagbago ang mga lalaking iyon nang maunawaan nila ang siyensya sa kung paano talaga gumagana ang kanilang katawan pagkatapos ng 50. Narito ang kabalintunaan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang susi sa mas matitigas na ereksyon ay hindi lang testosterone. Ito ay ang pagtulog. At ang susi sa malalim at mabuting pagtulog ay nagmumula sa isang bitamina na hindi na kayang gawin ng iyong katawan sa parehong paraan tulad ng dati. Ang nag-iisang sustansyang ito, kapag ininom sa gabi, ay maaaring muling gisingin ang iyong natural na ritmo, ibalik ang iyong mga hormone, at muling buuin ang kumpiyansa na akala mo'y tuluyan nang nawala. Sa pagtatapos ng sesyon na ito, malalaman mo kung paano makakatulong ang isang bitamina sa gabi para mas malalim ang iyong tulog, mas malakas kang gumising, at mas mahusay ang iyong pagganap sa natural at ligtas na paraan na walang gamot o panlilinlang. Manatili ka sa akin. Dahil sa ilang sandali, ay ibubunyag ko ang partikular na bitamina at kung paano ito gamitin para maibalik ang iyong potensya, ang iyong sigla, at ang uri ng mga gabi na magpaparamdam sa iyo na ikaw ay ikaw muli. Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo malalampasan ang alinman sa aking mga susunod na tip. Sa pagpapanumbalik ng sigla ng lalaki, mas mahusay na pagtulog, at natural na lakas pagkatapos ng 50. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na gawing mas kapaki-pakinabang ang mga araling ito para sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng bitaminang ito sa gabi, magsimula tayo sa pundasyon. Ang koneksyon sa pagitan ng pagtulog at testosterone. Dahil bago maibalik ng sinumang lalaki ang kanyang lakas, dapat muna niyang ibalik ang malalim na pagpapagaling na pagtulog na nagpapalakas sa kanyang mga hormone, enerhiya, at sigla. Isa, ang nakatagong ugnayan sa pagitan ng pagtulog at testosterone. Kapag iniisip ng karamihan sa mga lalaki ang testosterone, iniisip nila ito bilang isang bagay na nagmumula sa isang tableta, iniksyon, o suplemento. Ngunit narito ang katotohanang paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika. Ang tunay na testosterone, ang uri na natural na ginagawa ng iyong katawan, ay nakasalalay sa kung gaano kakahusay matulog sa gabi. Maaari kang magbuhat ng mga pabigat, kumain ng tama, kahit na uminom ng lahat ng tamang bitamina, ngunit kung hindi ka nakakakuha ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog, hindi kailanman maaabot ng iyong testosterone ang buo nitong potensyal. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, isang 62 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Ricardo. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo tungkol sa mababang enerhiya, mahinang focus, at nawawalang gana sa pakikipagtalik. Sinubukan niya ang lahat, mga testosterone gel, mga herbal na tableta, kahit na ang mga mamahaling iniksyon. Walang gumana, ngunit nang mas malalim naming tingnan, ang tunay na issue ay hindi ang kanyang antas ng testosterone. Ito ay ang kanyang pagtulog. Nagigising siya ng 3, minsan 4 na beses sa isang gabi, kadalasan para umihi, at hindi kailanman naaabot ang malalim na yugto ng pagtulog kung saan natural na naibabalik ang testosterone. Nakikita mo? Ang iyong katawan,
ay naglalabas ng testosterone ng paunti-unti, karamihan sa mga unang oras ng malalim na pagtulog. Ito ay tulad ng nightly repair cycle ng iyong katawan. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong iyon, hindi kailanman tunay na nagre-recharge ang iyong hormone system. Sa katunayan, natuklasan sa pananaliksik mula sa University of Chicago na ang isang linggo lamang ng pagtulog ng 5 oras bawat gabi ay nagpababa ng mga antas ng testosterone ng halos 15%. Ang katumbas sa hormone ng pagtanda ng isang dekada sa loob ng 7 araw, kapag sa wakas ay nagsimulang matulog ng malalim muli ang mga lalaki, may isang kahanga-hangang nangyayari. Bumabalik ang kanilang enerhiya sa umaga, tumatalas ang kanilang focus, at ang kanilang mga ereksyon ay lumalakas at nagiging mas maaasahan. Dahil kapag inayos mo ang iyong pagtulog, inaayos mo ang iyong mga hormone. At kapag balanse ang iyong mga hormone, ang iyong buong katawan ay nagsisimulang gumana sa paraang nararapat. Kaya bago habulin ang mga panlabas na solusyon, tumingin ka sa loob, tanungin mo ang iyong sarili. Kailan ka huling natulog na parang isang lalaking gumigising na handa para sa araw? Dahil kapag naunawaan mo kung gaano talaga kalakas ang pagtulog, makikita mo kung bakit napakahalaga ng papel na ginagampanan ng bitaminang tatalakayin natin sa pagbabalik ng lakas na iyon. At iyan mismo ang ating aalamin sa susunod. 2. Ang tahimik na papel ng melatonin, ang bitamina ng lakas sa gabi. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang melatonin ay isang simpleng pampatulog lamang, isang maliit na tableta na iniinom mo para mas mabilis makatulog. Ngunit sa katotohanan, ang melatonin ay higit pa riyan. Hindi lamang ito isang pampakalma. Ito ay isang natural na hormone na ginagawa ng iyong katawan tuwing gabi upang muling buuin, ibalik, at muling kargahan ang lakas. Sa mga taon ko ng pagtatrabaho sa mga lalaking higit sa 50, nakita ko kung ano ang nangyayari kapag bumababa ang antas ng melatonin. Ang mga gabi ay nagiging mas maikli, ang tulog ay mas mababaw, at unti-unting nakakalimutan ng katawan kung paano ayusin ang sarili nito. At kapag nangyari iyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang masira, testosterone, sirkulasyon, at maging ang kumpiyansa. Minsan ay ginamot ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang George, isang retiradong bumbero sa kanyang huling bahagi ng 60s. Sabi niya sa akin, "Doc, nakakatulog naman ako, pero hindi ko maramdaman na nakapagpahinga ako." Ipinakita ng kanyang blood work ang isang bagay na kawili-wili. Halos wala na siyang antas ng melatonin. Nagsimula kami sa isang simpleng pagbabago, isang maliit na dosis ng melatonin na ininom mga 1 oras bago matulog. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya na may ngiti na hindi ko pa nakikita dati. "Natutulog na ako ng tuloy-tuloy sa gabi," sabi niya. At ang aking mga umaga, bumalik na rin sila. Narito ang hindi na pagtatanto ng marami. Hindi lang tumutulong ang melatonin na makatulog ka. Tumutulong itong protektahan mismo ang mga daluyan ng dugo na nagpapaging posible sa mga ereksyon. Tahimik itong gumagana, binabawasan ang pamamaga, sinusuportahan ang paglabas ng nitric oxide, at binabantayan ang maselang endothelial lining ng iyong mga arterya. Sa madaling salita, tinutulungan ng melatonin na panatilihing bukas at malinis ang mga highway ng iyong katawan upang malayang dumaloy ang dugo kung saan ito pinakakailangan. At kapag mas mahusay ang daloy ng dugo, bumabalik ang iyong potensya, enerhiya, at kumpiyansa. Ngunit may isang problema. Natural na bumababa ang produksyon ng melatonin habang tumatanda. Minsan ay bumababa ng kalahati pagdating mo sa singkita. Kaya naman ang tamang pagdaragdag nito ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba. Dahil ang pagpapanumbalik ng melatonin ay nangangahulugan ng pagpapanumbalik ng ritmo ng iyong katawan, balanse ng iyong hormone, at ng iyong lakas bilang isang lalaki. At kung ang melatonin ang panggabing kislap na nagpapanumbalik sa iyo, maghintay ka hanggang matuklasan mo ang pang-araw na sustansya na nagpapalakas sa iyong mga hormone, mood, at enerhiya mula sa loob. Iyan ang ating susunod na tatalakayin. 3. Bitamina D, ang hormonal na tulay sa pagitan ng sikat ng araw, pagtulog, at lakas. Kapag naririnig ng karamihan ng tao ang bitamina D, iniisip nila ang sikat ng araw at kalusugan ng buto.
Ngunit para sa akin, bilang isang doktor na gumugol ng mga dekada sa pag-aaral ng sigla ng mga lalaki, ang bitamina D ay higit pa riyan. Ito ay isang hormone na nagbabalat kayo. Nakakita na ako ng hindi mabilang na mga lalaki na pumasok sa aking opisina, na pakiramdam ay pagod, mababa ang enerhiya, at nahihirapan sa focus para lamang matuklasan na kritikal na mababa ang kanilang mga antas ng bitamina D. Nang maitama namin iyon, bumalik ang kanilang sigla, tumaas ang kanilang testosterone, naging matatag ang kanilang mood, at nagsimula silang maramdaman muli ang kanilang sarili. Isang lalaking hindi ko malilimutan ay si Mang Jaime, isang 60 pataong gulang na retiradong guro na pumasok at nagsabing, "Doc, pagod na. Pagod lang ako palagi." Sinabi ng kanyang blood work ang kuwento, mababang testosterone, bahagyang depresyon, at napakababang bitamina D. Hindi kami nagmadali sa gamot. Sa halip, nagsimula kami sa isang simpleng plano, araw-araw na pagbibilad sa araw kung posible, at isang katamtamang suplemento ng bitamina D na iniinom kasama ng hapunan. Sa loob ng ilang linggo, tumawag ang asawa niya para sabihin sa akin na ngumingiti na ulit siya. Sumisipol pa nga siya tuwing umaga. Iyan ang ginagawa ng bitamina D. Muli nitong ikinokonekta ang iyong isip at katawan na nagbabalik ng buhay sa balanse. Sinusuportahan ng bitamina D ang iyong testosterone sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong mga selula. Pinapalakas nito ang mga pader ng iyong mga daluyan ng dugo. Pinapahusay ang aktibidad ng nitric oxide at pinapatatag ang mood sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga sa utak. Kapag mababa ang mga antas, lahat ay nagdurusa, bumababa ang libido, nagiging mas mababaw ang pagtulog, at maging ang iyong pananaw sa buhay ay dumidilim. Ngunit kapag napunan muli ang bitamina D, ang iyong buong sistema ay muling nakahanay. Kawili-wili? Ang pag-inom ng bitamina D sa gabi, lalo na kasama ng pagkain na may malusog na taba, ay maaaring makatulong sa iyong katawan na isynchronize ang panloob na orasan nito. Dahan-dahan nitong sinusuportahan ang ritmo ng melatonin na tumutulong sa iyo na mas mabilis makatulog at gumising na mas sariwa. Ito ang dahilan kung bakit madalas ko itong tinatawag na tulay sa pagitan ng araw at gabi. Ikinokonekta nito ang iyong mga hormone, iyong pagtulog, at iyong lakas sa isang tuloy-tuloy na sistema. At habang binubuo ng bitamina D ang pundasyon, may isa pang mineral na kumukumpleto sa istruktura, isa na nagpaparelax sa iyong katawan, nagpapakalma sa iyong isip, at nagbubukas ng pisikal na lakas na nawawala sa maraming lalaki habang tumatanda. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 4. Magnesium. Ang mineral na pamparelax na nagbubukas ng potensya. Kung may isang mineral na nais kong maunawaan ng bawat lalaking higit sa 50, iyon ay ang magnesium. Madalas ko itong tinatawag na signal ng pagre-relax ng katawan. Dahil kung wala itong sapat, walang gumagana ng maayos. Nananatiling tensyonado ang iyong mga nerbiyos, hindi ganap na makapag-relax ang iyong mga kalamnan, at nagiging mababaw ang iyong pagtulog. Paulit-ulit kong nakikita ang pattern na ito sa aking mga pasyente. Mga lalaking kumakain ng maayos, nag-eehersisyo, kahit na umiinom ng mga bitamina, ngunit hindi pa rin maalis ang pakiramdam ng pagkapagod o pagkabalisa. Kapag sinuri namin ang kanilang mga antas ng magnesium, halos palaging mababa ang mga ito. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Mang Alvin, 70.1 taong gulang, na nagsabi sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay gising ang diwa ko pero pagod ang katawan ko. Ang isip ko ay tumatakbo sa gabi. At ang katawan ko ay ayaw magpahinga." Pamilyar na pamilyar ang kanyang kwento. Nakakasakit. Ipinakilala namin ang magnesium glycinate sa kanyang panggabing gawain, isang kapsula lamang mga isang oras bago matulog. Makalipas ang isang buwan, mukha na siyang bagong tao. "Kakaiba," sabi niya. "Natutulog ako ng tuloy-tuloy sa gabi. At gumigising akong kalmado at malinaw ang isip." Ang hindi niya namamalayan ay tahimik na ibinabalik ng magnesium ang balanse sa kanyang katawan, nagpapababa ng cortisol, nagpapaluwag sa tensyon ng kalamnan, at sinusuportahan ang parehong proseso ng nitric oxide
na nagtutulak ng malusog na daloy ng dugo at malalakas na ereksyon. Kapag mababa ang iyong magnesium, nananatiling mataas ang iyong mga stress hormone, sumisikip ang iyong mga daluyan ng dugo, at nananatili ang iyong katawan sa isang palaging estado ng alerto. Ngunit kapag pinunan mo ito, lahat ay lumuluwag. Nagre-relax ang mga daluyan ng dugo, malayang gumagalaw ang oxygen, at sa wakas ay bumibitaw ang iyong nervous system. Iyon ang malalim na pisikal, na kalmadong nagpapahintulot sa testosterone na muling mabuo at natural na bumalik ang mga ereksyon. Sa kasamaang palad, napakakaraniwan ng kakulangan sa magnesium sa mga matatandang lalaki dahil bumababa ang absorption habang tumatanda at maraming gamot, tulad ng mga acid blocker o diuretic ang umuubos sa kung anuman ang natitira sa iyo. Kaya naman ang pagdaragdag ng tamang anyo sa tamang oras ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Kapag ininom sa gabi, ang magnesium ay gumagana kasama ng melatonin at vitamina D, na bumubuo ng isang trio na nagpapanumbalik ng iyong pagtulog, sirkulasyon, at lakas bilang lalaki. At kapag nagsimulang dumaloy muli ng malaya ang iyong dugo, may isang kahanga-hangang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Isang pagbabago na nagsisimula sa iyong mga daluyan. Ngunit lumalabas sa lahat ng dako. Doon tayo patungo sa susunod. 5. Sirkulasyon. Ang nakatagong makina sa likod ng potensya ng lalaki. Gaano man kabalanse ang iyong mga hormone o gaano man kalusog ang iyong isip, ang tunay na potensya ay nakasalalay sa isang bagay higit sa lahat. Ang sirkulasyon. Ang mga ereksyon, sa esensya, ay isang pangyayari na may kinalaman sa daluyan ng dugo. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, sumusunod ang lahat. Nakilala ko na ang hindi mabilang na mga lalaki na inakala na ang kanilang problema ay mababang testosterone, gayong sa katotohanan, ang kanilang mga daluyan ng dugo ay simpleng nawawalan ng pagka-flexible. Iyan ang tahimik na katotohanan, hindi kailanman naririnig ng karamihan sa mga lalaki, na ang iyong ereksyon ay isang salamin ng iyong kalusugan sa vascular. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Roberto, isang 68 taong gulang na dating inhinyero. Ngunit hindi na tumutugon ang aking katawan tulad ng dati. Nang mas malalim naming sinuri, natagpuan namin ang mga senyales ng mahinang endothelial function. Ang panloob na balat ng kanyang mga daluyan ng dugo ay matigas at namaga. Hindi kami nagsimula sa mga tableta. Nagsimula kami sa pagpapanumbalik. Pinainom ko siya ng magnesium sa gabi, inayos ang mga antas ng vitamina D, at gumamit ng mababang dosis ng melatonin upang protektahan ang kanyang vascular lining. Pagkalipas ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na may ngiti. Hindi ko namalayan na ang malaking bahagi pala ng aking kabataan ay nakakulong sa daloy ng aking dugo. Iyan ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Ang mga daluyan ng dugo ay hindi static. Sila ay naghihilom, nag-aayos, at lumalakas kung bibigyan mo sila ng tamang suporta. Sa panahon ng malalim na pagtulog, inaayos ng iyong katawan ang mga endothelial cell na gumagawa ng nitric oxide, ang molekula na nagsisenyas sa iyong mga arterya na bumukas. At narito ang magandang bahagi. Ang mismong mga sustansyang tinalakay natin ngayong gabi, melatonin, vitamina D, at magnesium, ay nagtutulungan sa eksaktong panahong ito. Pinoprotektahan ng melatonin ang mga pader ng daluyan mula sa pinsala ng oxidative. Pinapabuti ng vitamina D ang kanilang pagtugon. At pinaparelax ng magnesium ang makinis na kalamnan upang malayang dumaloy muli ang dugo. Kapag bumalik sa natural na ritmo ang sirkulasyon, ang mga epekto ay higit pa sa silid tulugan. Tumataas ang iyong enerhiya, lumilinaw ang iyong isip, at bumabalik ang iyong kumpiyansa. Dahil ang magandang daloy ng dugo ay buhay mismo. Pinapalusog nito ang bawat organo, bawat selula, bawat bahagi ng kung sino ka. Ngunit upang maging pangmatagalan ang pagbabagong ito, may isang huling hakbang, pagsasama-sama ng lahat ng mga pirasong ito sa isang simpleng panggabing ritual na ginagawang pagpapanibago ang pagtanda. At iyan ang ating susunod na tatalakayin. 6. Ang panggabing ritual. Pagpapanumbalik ng lakas. Isang gabi sa bawat pagkakataon. Sa oras na umabot ang karamihan sa mga lalaki sa 60,
Hindi na nakakabawi ang kanilang mga katawan tulad ng dati. Mas mabilis bumaba ang enerhiya, nagiging mas mababaw ang pagtulog, at nawawala sa mga umaga ang pamilyar na sigla. Ngunit narito ang isang bagay na natutunan ko. Pagkatapos ng mga dekada sa kalusugan ng mga lalaki, hindi pa nakakalimutan ng iyong katawan kung paano maghilom. Naghihintay lang ito ng mga tamang signal. Bawat gabi ay nag-aalok ng isang bintana ng pag-aayos. At kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tamang mga kasangkapan bago matulog, ang bintanang iyon ay muling bumubukas ng malawak. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Mang Dennis, isang 54 taong gulang na retiradong piloto na nagsabing, "Dok, pakiramdam ko tumanda ako ng 10 taon sa loob lang ng huling sa 6 na buwan. Hindi kami humabol sa mga milagrosong tableta o hormone. Sa halip, bumuo kami ng isang simpleng gawain sa gabi. Isang basong tubig, pinadilim na ilaw 1 oras bago matulog, 10 milligrams ng melatonin, magnesium glycinate, at vitamina D kasama ng hapunan." Sa loob ng 3 linggo, bumalik siya na mas magaan ang pakiramdam, mas may kumpiyansa. "Hindi ko maipaliwanag," sabi niya. "Ngunit ang aking tulog ay mas malalim, ang aking umaga ay mas malakas, at lahat ng iba pa ay gumagana muli." Iyan ang kagandahan ng isang pare-parehong panggabing ritual. Nagpapadala ito ng mensahe sa iyong katawan na ligtas na magpahinga, mag-ayos, at magpanibago. Habang dumidilim ang mga ilaw, nagsisimulang tumaas ang melatonin na ginagabayan ka sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Ang bitamina D na ininom kasama ng masustansyang pagkain ay nagbabalanse ng mga hormone at sumusuporta sa paghilom ng vascular. Pinapakalma ng magnesium ang iyong mga nerbiyos, pinapaluwag ang mga tensyonadong kalamnan, at pinapababa ang cortisol na inihahanda ang iyong katawan na muling bumuo sa magdamag. Hindi ito mga magic trick, ito ay mga katotohanang biolohikal. Inaayon mo lamang ang iyong gawain sa kung paano idinisenyo ang iyong katawan upang maghilom. Ang ritual na ito ay hindi lamang nagpapanumbalik ng pisikal na lakas. Nagpapanumbalik ito ng kapayapaan ng isip. Kapag gumising kang nakapahinga, may kumpiyansa, at nakasentro, iba ang pakiramdam ng mundo. Pakiramdam mo ay kaya mo muli, buhay muli. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi nangyayari sa iyong katawan? Nangyayari ito sa iyong pananaw. Kung paano mo tinitingnan ang pagtanda, sigla, at ang iyong sariling potensyal. Doon tayo susunod na pupunta. 7. Ang pagbabago ng pananaw. Ang pagtanda ay hindi paghina. Ito ay pagpapanibago. Sa isang punto, itinuro ng lipunan sa mga lalaki na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagkawala ng kapangyarihan, na kapag lumampas ka na sa 60, ang lakas, pagnanasa, at hangarin ay dapat nang kumupas. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang paniniwalang iyon ay mali. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70s na naibalik ang sigla na akala nila'y tuluyan ng nawala. At hindi ito nagsimula sa isang tableta o suplemento. Nagsimula ito sa isang pagbabago sa pananaw. Isang realisasyon na ang iyong katawan ay hindi mo kaaway. Ito ang iyong kasosyo. Kapag inalagaan mo ito nang may pagkakapare-pareho at pasensya, ginagantimpalaan ka nito ng katatagan, kumpiyansa, at isang malalim na pakiramdam ng mahinahong lakas. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Hernan, ay minsang nagsabi sa akin, "Dok, hindi ko na maramdaman ang sarili ko." Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin noon, at sinabi niya, "Dati, gumigising ako na handang harapin ang araw. Ngayon, gumigising ako na umaasang matapos na sana ito agad." Ang ganoong uri ng tahimik na kawalan ng pag-asa ay napakakaraniwan sa mga lalaking higit sa 10. Ngunit narito ang nagpabago sa lahat para kay Mang Hernan. Itinigil niya ang pagtingin sa kanyang katawan bilang sira at nagsimulang tingnan ito bilang may kakayahang maghilom. Nangako siya sa maliliit na gawi sa gabi. Melatonin, magnesium, malalim na paghinga bago matulog, at higit sa lahat, pagkalipas ng 6 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na mas matikas ang tindig, mas malapad ang ngiti.
Pakiramdam ko ay buhay ako muli. Sabi niya. Hindi bata, kundi makapangyarihan. Iyan ang sikreto. Hindi ninanakaw ng pagtanda ang iyong lakas. Hinihiling lamang nito sa iyo na paghirapan ito sa ibang paraan. Na magdahan-dahan, makinig, at muling buuin ng may intensyon. Kapag tinrato mo ang iyong kalusugan bilang isang pakikipagsosyo sa iyong katawan, sa halip na isang laban kontra sa oras, nagbabago ang lahat. Lumalalim ang iyong pagtulog, lumiliwanag ang iyong mood, at bumabalik ang iyong sigla. Hindi lamang pisikal na sigla, kundi ang kagustuhang mabuhay ng lubusan. At habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, gusto kong ibahagi ang isang huling katotohanan, isa na nag-uugnay sa lahat ng ating natutunan sa isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kung paano tumanda ng may lakas, layunin, at dangal. Tapusin natin ito ng sama-sama. 8. Conclusion. Ang iyong mga gabi ay maaaring magpagaling. Ang iyong mga umaga ay maaaring bumangon muli. Habang papalapit tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, gusto kong huminga ka ng malalim at tandaan ang isang bagay na simple ngunit makapangyarihan. Hindi pa tapos ang iyong katawan. Alam pa rin ito kung paano mag-ayos, magpanumbalik, at bumangon muli. Natutunan mo lang kung paano makipagtulungan dito. Hindi labanan ito. Ang melatonin, vitamina D, at magnesium ay hindi mahika. Sila ay mga kasangkapan na tumutulong sa iyong katawan na bumalik sa natural nitong ritmo, ang sinusunod nito nang walang kahirap-hirap noong mas bata ka pa. Kapag sinusuportahan mo ang iyong pagtulog, iyong mga hormone, at iyong sirkulasyon, hindi mo lang ginagamot ang mga sintomas. Muli mong itinatayo ang pundasyon ng iyong sigla. Nakita ko na ang pagbabagong ito nang hindi mabilang na beses. Mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahuhusay na taon ay lumipas na ay nagsisimulang gumising na mas malakas, mas kalmado, at mas may kumpiyansa. Natutulog sila ng malalim, nag-iisip ng malinaw, at muling nakakaramdam ng pagnanasa. Hindi dahil ibinalik nila ang oras, kundi dahil sinimulan nilang igalang ang kanilang biyolohiya. Sa sandaling magpasya kang alagaan ang iyong sarili. Nakikinig ang iyong katawan. Ginagantimpalaan nito ang pagkakapare-pareho, pasensya, at paggalang sa sarili. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, gawin mo ang unang maliit na hakbang na iyon. Padilimin ang mga ilaw, huminga ng malalim, at ibigay sa iyong katawan ang hinihiling nito, isang pagkakataong ipanumbalik ang sarili nito. Dahil ang pagtanda ay hindi pagkawala ng buhay. Ito ay isang paanyaya na isabuhay ito ng mas lubusan. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, manatili ka sa akin. Marami pang dapat tuklasin. Mas maraming paraan upang palakasin ang iyong katawan, patalasin ang iyong isip, at mabuhay nang may layunin sa anumang edad. Ang iyong pinakamahusay na mga gabi at ang iyong pinakamahusay na mga umaga ay maaaring nasa unahan mo pa.